Hello guys, magandang araw sa inyo. It's 6 o'clock ng gabi. At nandyan si Papa Lester Siron, yung freelance bike mechanic ko, no? Mamaya sabi ko kung bakit nandito siya ngayon, no? So, kasi nga may mga nagtatanong na sa akin kung ano yung review ko dito sa Continental Kotak Urban yan. Nagamit ko na yan ng mga siguro mga ilang linggo na rin. Kasi nga nung WTB to dati, Lester, ang timbang nito dati 13.3. Ngayon, nagtimbang na lang to ng 12.76 yan. So, ang laki ng ginaan, no? Isang kilo rin. Kasi yung WTB na pagkalam ko nasa almost 900 grams eh. Mga ganon. Ito kasi nasa 680 ang pagkatanda ko. Kaya laki ng binawas na timbang. Kaya medyo gumaan tong tactical ko eh. Ngayon naman, kaya nga siya nandito ngayon dahil nga sa hinihintay namin yung in-order kong Ragusa R300 na 27.5 na hindi suspension corrected na rigid fork. Yan. Siya kasi magkakabit ngayon. Ito kasi, tatanggalin ko muna to. Tatanggalin ko rin yung Tapolodo to pansamantala kasi nga may nakaschedule kasi akong long ride sa Lunes eh. Kung makisama yung panahon, no. Kasi may darating na may parating yata na bagyo eh, no. Oo, meron. Yan nga, no. So titignan ko yung weather forecast. Ito kasi 415 mm lang yung crownlet ito. Yan yung crownlet. Ito naman yung sinukot ko kanina 430 pala to. So mas maikli to ng 15 mm. Kaya lilit yung clearance dito. Ito kasi laki. Malaki kasi yung clearance yan. Kaya lumiit dahil may Tapalodo. Yan. Pero kasi ang gusto ko dito sa ganitong rigid fork na mahaba, komportable ako dun sa cockpit, yung taas ng cockpit sa ground. Since na bababa to ng 15 mm, susubsob ng konti ng 15 mm. Kaya adjust sa steerer tube, mas mahaba to kasi dyan. Kasi nga madadagdagan ng 15 mm yung sa steerer tube nito. Para lang mahabol ko yung current kong yung sa cockpit para hindi bumaba, ma-maintain man lang ba. Then bumili ako ng Volcano headset cap, unbranded lang to eh. May kitsandan to kasama yung shipping fee. Delivery fee sa Shopee. Ito naman yung kay Papa Lester, 5mm na FSA, no? Carbon to, no? Carbon. So, siyempre pag carbon, magaan. Ayan. So, yan. Isisimulan na ni Papa Lester Zero na palitan yung rigid fork. Ito na, no, natanggal na yung Maxon GT. Kasi nung tinimbang ko yan dati na hindi pa putol yung steerer tube na walang star nut o flower ba yung tawag nila? Oo. 800 grams eh. Tignan na, curious lang ako nung timbang nito. Ano ba timbang nito? And yan, mga 780 grams. Naalala ko kasi nung tinimbang ko yung yung Ragusa na may ganyan din, yung may star nut tsaka putol lang yung steerer tube. Nasa 780 rin eh. Yan yung bilag ko dati. Doon sa binag-checkan ko, nandito kami nun eh. Yung tagalin nga natin, tapos palitan natin ng Ragusa. Yan. Ito yung hindi pa putol yung steerer tube. Partida, meron pa pala sa ilalim. Oh, may crown race pa eh, no? Ayan, ayan, 800 grams. Yan, 800 grams. Naalala ko kasi Lester nung yung finiture ko yung mga paninda ni Kuya Tintin, yung Sagmit. Sagmit K2 na ganyan din, 27.5 na hindi suspension corrected. Siguro 795 yun. Mga 795 na hindi pa putol yung steerer tube. Kaya mas konti lang naman, halos parehas lang. Yan para sa kasi halos parehas lang din naman yung haba, yung crown length tsaka yung blade length eh. Mas malaki lang siguro yung blade length nito ng konti. Based doon sinukot ko dati. Ewan ko lang dito sa fork na to kung ganun din yung sukat. Yan. Ito na ikakapit na dito sa Tacticals. Yan guys, no, may tools ka pala, no? Pamputol ng steerer tube. Ganda nga, lagari para pantay na pantay eh. Mas patay pa sa ragare kaysa dyan. Di ba mas accurate yan? Hindi, joke lang. Pangit kasi putol ng paglagari. Tatabingi. Oo, tatabingi. Ganun sa mga bike shop dati nung nung mga bago-bago lang ako eh. Ganda nga ng dati. Nagpaputol kami, di pa ako mekaniko noon. Ang lupit nung handlebar ko. Ang iksi nung kabila eh. Oo. Yan ang maganda kapag meron kang kakilalang freelance mechanic eh. Ako, di ako makalabas. At saka nung nagbakante na ako, gabi na.
Ito pwede to. Ano ka ba? 24/7? Ano yan, ano? Pag may emergency, basta within Imus Bacoor eh, no? Oo, pwede. Within Imus Bacoor, pwede to kasi taga ano lang to eh, taga Imus lang to eh. Hanggang 10 sagad, kaya. Oo. Magantin sagad, no? Yan yung advantage ng ano eh, ng may freelance mechanic. Ayun, natanggal. Ayan, styrer tube. Tapos, yan yung ano, yung pinupukpok. Naalala ko, may nag-star nut doon sa carbon steerer tube. Ang galing. Ang galing! Narang martilyo. Yun na yun, babaon na yan. Gawo na. Ayan, yun o. Pok. Nakasing. Yun na, kahit walang star nut tool, basta magaling ka lang magpaon, okay na yan. Yan o. Ba't ang hirap? Malaban kasi yan, kasi yung ano niyan, sobra sa, ayan o, tingnan mo. Pag pumersa yan, tsaka siya tutupi, kakapit na yun. Basta di na kailangan ng kahoy dito Yan ang Oo, hindi na. Hindi naman na, kasi nakaano naman to eh. Naka-weld naman yung ilalim nito eh. So ito, parang hapay na lang yan. Didiin lang sa baba. Pag pinukpok mo. Nilagay ko ng makapal kasi yung tsinelas ko. Oo. Sa nilagay ko pa ng plot eh. Yan ang mahirap pag ano. Kung may star na tool, madali. Eh tayo DIY lang. Kaya yan. Matagal nga lang. Yan. Yan lang. Baon na yan. Kailangan lang ng flat screw. Yan. Yan, lalim na. Pwede na yan. Hindi niya baka dapat karalin yun. So, ito nga sobra-sobra pero ano na rin yan. Ang inaano ko kasi baka hindi maabot ng top cap screw. Pero ano na yan sa akin, standard na yan sa akin ganyan. Pag ito kasi kalalim, minsan kasi maiksi yung sa top cap, yung tornilyo, baka di umabot. Kaya ganyan lang, pero makapit naman na yan, di naiikot yan. Para maabot lang ng top cap screw. Pero pwede na yan. Basta ako kaya nakapasensya na kasi kasi ito baka palaban yung tsinelas eh. Yun, 1 inch yata yung kapal dyan, may pompa eh. Ay na, may tuwalya pa. Ang problema na, baka butas na yung sandals ko. Check natin. Chinelas check. Hindi. Hindi. Yun, Hindi. laki ng flex eh. Kaya na, madilim na eh. Kaya nga. Pero okay na yan, patapos na to. Yan lang. Tapos kabit lang ng Wheel set. wheel set tsaka caliper kasi tatanggalin na yung mga fender. Mamaya, pakita ko sa inyo yung clearance sa Continental Contact Urban na 2.2 na 27.5. Yan guys, no, na-install na yung Ragusa R300 ko na aluminum rigid fork na pang 27.5. Tapos, ayan, yun yung sa spacer, no? Ayan, hindi nagamit yung spacer mo, Lester, kasi nagkaroon ng problema dun sa sa volcano cap. Kaya sumasabit sa mismong headset. Kaya ang ginawa na lang yung existing na headset cap, yun yung parang palangga, no? Bali yung volcano cap, yun yung parang ginawang spacer. Tapos may spacer din sa taas. Yan, katulad din sa dati kong fork na na Maxzone. Yan. Ito yung sinasabi ko ito yung sinasabi ko kanina. Yan, kung papansin niyo, nakapantay na ba? Pantay. Yan. Yan. Kasi nung naka-Maxzone ako, yan, kita ba? Kita. Kasi nung naka-Maxzone ako, kung titignan natin yung height ng manibela, parang mananaw sa Lester eh. Gano'n mo na. Ito yung diretso. Ayan ba yung diretso? Oo, ito yung Hindi, nakatabing eh. Yan. Yan. Tabing niya ako konti. Yan. Yan Yan kasi, mas ano yan eh, nung naka-Maxzone ako, medyo pero millimeter lang. Konti lang diferensya, halos pantay na. Ito, yan, yung nakaragusa na mas maikling rigid fork. Pero halos walang pagbabago, ganun pa rin. Millimeter lang ang diferensya. Millimeter lang.
Millimeter lang difference siya ng taas ng cockpit ng ano ko, ng tactical ko dahil nga dito. Dahil dyan sa spacer na yan. Kasi 15mm kasi yung ano eh, yung spacer. Inangat. O umangat lang ng 15mm yung sa steerer tube kasi nga mas maikli kasi yung rigid fork ng 15mm. Yan. So hindi nagbago yung ano, hindi parang kumbaga hindi nagbago yung height. Yung ano, yung height ng cockpit ko. So hindi magbabago yung ano no, yung feel ko. Yan. Kasi pag wala yung spacer, susubsob. Naman. Magbabago. Mahirap kasi Lester kapag ano, pabago-bago, adjust. Wala nang paano mag-adjust eh. Kung ano na lang yung ano, kung ano na lang yung hiyang sa akin, yun na yun. Mag-stick na ako sa ganun. Ayan, so maglalagay pa ng speaker eh, no? Kasi magpapatugtog ako bukas eh. So, pasensya na guys, hindi ko maipapakita sa inyo yung ano, yung buong bike kasi nga masikip dito, madilim pa. Ayan, so hintayin na lang bukas. Yan guys, no, nandito nga ako sa Vermosa Sports Hub, no. Tinesting ko tong aking kinabit na Ragusa R300. Salamat kay Papa Lester Siron. Na-tested ko na to kanina, okay naman. Tinanggal ko muna yung tapalodo, no, kasi curious lang din ako kung ano itsura na nito pag walang tapalodo eh. So titignan natin, okay naman para sa akin, no. Sa mata ko okay naman. Kasi yung ano ko, yung Maxon GT mahaba kasi yung crownlet nun at saka laki ng clearance eh. Kaya ayoko lang eh. Nung walang tapalodo yun, napapagitan ako eh. So ito at least medyo okay naman eh, no. So tingnan natin yung clearance dito sa Continental Contact Urban ko na 27.5 by 2.2. Ayan. Siguro mga ano to, 1 inch halos or ano, more or less 1 inch. Ilalagay ko na lang sa screen na nakasukat to, no, kung yung eksaktong sukat, clearance pala, yung clearance ito. Ayan. Ito kasi di ba nung pinakita ko sa kagahapon yung timbang nito, na yung dating Ford ito yung Maxon GT na may tapalodo na Topic Defender. Ang timbang nun was 12.70 something kilograms. Nung nagpalit na ako ng rigid fork, then wala na yung fenders, nagtitimbang na lang ito ng 12.36 kilograms. Yan. Hindi naman dahil sa fork eh, kasi ano naman eh, magkatimbang naman itong Ragusa na R300 at saka yung Maxon GT eh. Kaya lang naman gumaan yon dahil nga wala kasi yung tapalodo. Yan. Kaya medyo gumaan tong tactical ko na Aerobar Rigid MTB. Kasi tinanggal ko yung tapalodo niyan dahil nga sa di ba sa Lunes holiday, National Heroes Day, nagbabala kasi ako yung tinatawag nilang Cavite Loop. Yan yung dadaan muna ako ng Ternate sa may Kaidiak Tunnel, then dadaan ako ng Pico de Oro, then Nasugbu, then Tuy, tapos sa akit ng Batulao, Tagaytay, tapos pababa at pabalik dun sa amin dyan sa Bacoor, no? Ang problema naman kasi, nakita ko yung weather forecast, may bagyo kasi na sobrang tagal daw sa Pilipinas dahil nga hindi nga maka northwest dahil nga sa high pressure, no. Kaya nag-aalangan tuloy ako na mag-ride kasi nga baka abutan ako ng ulan dyan sa may Ternate. Wala pa naman tapalodo. Ayan, kaya ako tinanggal yan kasi nga para medyo gumaan yung bike dahil puro ahon kasi dun eh sa rorotahan ko sa Cavite Loop eh. Ahon sa Kaidiak Tunnel, tapos may ahon lusong sa papuntang Pico de Oro, medyo patag sa may Nasugbu, tsaka tuta sa ahon na naman ng papuntang Tagaytay, then doon nalulusong. Yan, so ito na yung update sa sa MTB ko, no. Sana lang talaga, ewan ko lang kung magiging maganda yung panahon sa Lunes. Nag-aalangan tuloy ako, so bahala na, no. Hanggang dito na lang kasi kaninang umaga naglaps ako dito. Yung pangalawang ikot ko, naabutan kami ng ulan. Ang lakas ng ulan dito, no. Then 6:30 umulan eh. Then huminto, nakapag-bike check ako. Then ngayon parang ayan na naman. Ayan, napaka-tricky ng weather condition ngayon eh. So before na tapusin yung video ito, shoutout muna kayo. Shoutout sa mga purista. Yun lang.
Shout out po kay mama. Love you po. Ayun, nagpaalam ka ba? Nagpaalam ba kayo? Nagpaalam po. Oo, hindi kayo nagpaalam. matik na eh. Yeah guys pauwi na kami. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yeah guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.